So yun mga kalapatids, dahil kulang yung panglaro ko, huhugot tayo dito sa pang south ng pangdagdag natin na panglaro ng NDR. So isa kasi yung natirang young bird, so huhugot ako dito kahit 3. Yan, kunin natin. Nakakainip kasi mga kalapatid, isa yung panglaro natin na natira. Kaya hugot tayo. Yung magugulang na kukunin natin. Ito mga first batch. Wala, may laban-laban kahit pa paano. Ay, nakapaglugon naman na. Yung pakpak. Malabo na itong ano. Malabo magbaksak ang itsura na ito. Matagal-tagal pa ito. Actually, pang south nga ito mga kalapatids. South young bird. So, yung old bird natin sa sasalihan nating club. Bawasan natin tong ano. Itong pang south natin. Marami-rami kasi ito pang south. Hindi, okay lang naman yung madami. Pero, huhugot nga lang tayo ng 3. So, ito. Tapos, yung nestmate niya. Nestmate niya. Mag nestmate nga yung napili ko. Dahil sila yung ano, magulang-gulang na dito. Old bird category sa mga newbie dyan, yung nag-start pa lang. So young bird siya ng south race, pero pagka isinali natin sa ibang club, automatic magiging old bird na category siya. Hindi kagaya ng young bird, may sasali mo siya ng young bird category, tsaka may sasali mo ng old bird category. Ganon mga kalapatids. Subukan natin to. Tapos ang isa napili ko pa ay itong white feather. Yep, ayun o, pari ko. Ito. Ayan. Dalawang hen, tsaka isang cock. Lilipat ko na to sa kabila mga kalapatids. Pumapasok din naman sila doon. So ang purpose ko lang naman mga kalapatids, bakit ko ililipat sa kabila? Para pag galing na silang training or derby, syempre alam naman natin pag galing ng track o crates o galing karera, so posible meron silang ano, may dalang sakit dito sa loft. Kaya ihiwalay na lang natin sila ng kulungan. So bakante naman yun, doon natin papapasukin. Nasa ganun maiwasan yung ano, kung meron man silang makuha sakit sa truck dahil marami silang kasamang ibon doon, hawahan. So maiwasan natin yung ano, may papasa nila dito sa mga young bird dito. Madalas pa naman tamaan mga kalapatids ng sakit yung mga young bird. Ayun. Kaya ganun gagawin natin. Ayan. And then kaya nakakapagpasa ng sakit dun sa inuminan, laway sa laway. Pag uminom sila dito, maaaring mahawa nga dahil dun sa laway. And then sa poop, maaari nilang makuha yun. Kaya lagyan na natin to dun sa kabila. So dito na tayo sa kabilang section. So itong mga to, rumoronda naman na dito. So wala pa silang toss, hindi kagaya nitong isa. Kunin natin. So ito nga yung ano natira na young bird category ito. Yan, ito nga yung pwede natin isali sa young bird at saka sa old bird category. So siya na lang yung natira. Yan. So ito may toss na to.
naisama ko natin dato nung mga training nung nilaro ko nung summer race. So naisama na siya kaya may toss na. So yun nga, nung naitos natin na malapit, nalagas yung isa. Buti nakabalik pa ito. So ngayon, totos ko sila doon sa bukid para masanay. Hindi pa kasi sanay sa training box itong tatlo. Then nung isa, nilagay ko lang to dito pang south din to ito pang south din to. Bali first batch din to, may gulang-gulang na rin to. Okay na kay apat gawin na nating 5 kasi kaparis to ng isa subukan natin kaya gawin na nating 5. Para i-toss natin doon mga kalapatids. Sa ganun kahit pa paano masanay sa release at saka sa training box, hindi matakot. First time nila itong 4 sa training box. Kaya ayan, makikita natin andun yung takot nila. Yun makikita mo sa ibon, mapapansin natin. So tara mga kalapatids. So yun mga kalapatids, kompleto naman yung tinos natin kanina bago umulan. Buti na lang umuwi sila agad, kung hindi maabutan sila ng malakas na ulan. So tagulan na nga ngayon mga kalapatids. So flex ko lang to mga kalapatids. Ito nga pala yung ibon na idodonate ko sa ating kalapatids na si Chrissy Catlop para sa kanyang biyanan So nag-request nga sa akin yung pare ko. Yeah, syempre hindi natin matatanggihan sa mga gustong mag-bid. Alam ko hindi pa naman nakakasa yung sa kanya. Kumbaga may mga nauna pa. So eto, tumutuka na to. Ayan. So ang pasok nito, kung gusto nyong maibid to mga kalapatids, punta kayo sa Kalapatids Group Poracos. Ayan. So search nyo lang mga kalapatids sa Facebook. Ang pasok nito is Peter Van de Merwe, personal breeder ni Jeff Tunggol. Sire niya yon. Yung dam naman is Florison and cross Debriant, 7th overall champion. And then sa dam naman mga kalapatids, ito nga, ayan, ang nanay niya si lap champion. Ito, ayan itong nasa harap ko. So ang sire nito is producer na 3 times lap winner, first overall champion. And then namana nga niya yung galing, so naglap champion nga rin to. So ang pasok nito is yun. And then nanay niya si Hooters, Katbalogan Daybird. Ayan. So young bird.
Bread for stock. Yan, do-donate nga natin sa ating kalapatids. Si Chrissy Katlov para sa kanyang biyanan. So, ungender pa mga kalapatids. Yan, oh. Ganda ng hipo. So, naka-banded ng ano, GRPC commercial ring. Ayan. So, hinihintay ko na lang yung ano, announcement ni Chrissy Kat kung kailan nga ano, ipopost ito. So ilalagay ko sa screen natin yung peds nito. Ayan mga kalapatids. So ayun mga kalapatids, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa suporta mula noon hanggang ngayon mga kalapatids. Happy flying.